Kaibigan, na-confirm mo na ba? At mayroon ka ng mga ebidensya na ang partner mo ay cheater talaga. Kaibigan, ito ang mahalagang gawin mo pagkatapos ma-confirm na cheater talaga ang partner mo. Kaibigan, wag mo munang scroll. Share din po natin kaibigan para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po kaibigan. Kaibigan, kung umabot ka na sa puntong ito, ibig sabihin yan, may kutob ka na, may ebidensya ka na, o may sakit ka ng hindi mo maipaliwanag sa damdamin mo. Masakit ito kaibigan. At normal lang na maramdaman mo yan kaibigan. Kung kinakailangan, iiyak mo. Na minsan gusto mong sumigaw. At minsan nagtatanong ka ng paulit-ulit, bakit ako pa? Pero pakinggan mo ito kaibigan. Mayroong mga hakbang na maka-Diyos para harapin na hindi ka magkahasala. Kaibigan, ito ang mahalagang gawin mo pagkatapos makumpirma na cheater talaga ang partner mo. Number 1, huwag kang umaksyon sa galit. Kailangan kaibigan sa katotohanan lang. Huminto ka muna, mag-isip, i-control ang emosyon, at umiyak kung kinakailangan kaibigan. Dahil kaibigan, sang-ayon sa trauma psychology, ang unang reaksyon, pagkatapos na malaman mo na ang partner mo ay cheater, ay magkakaroon ka ng emotional flooding. Kaibigan, kapag galit o takot ang nagdidesisyon, kadalasan kaibigan, maling hakbang ang nagagawa natin. Kaya ang sabi ng Kawikaan chapter 14 verse 29, ang taong mabagal sa paggagalit ay may dakilang unawa. Kaibigan, tandaan mo, hindi ka duwag kapag hindi ka kaagad umatake. Matalino yan kaibigan. Pangalawa, ihiwalay ang hinala sa katotohanan. Kaibigan, hindi lahat ng kutob ay kasinungalingan, pero hindi rin lahat ay ebidensya. Ang sabi ng mga eksperto, ang tamang desisyon ay nakabatay sa facts. Kaibigan, mag-obserba muna ng tahimik. Huwag munang mag-confront na walang malinaw na batayan. Kaya sabi ng Biblia sa Kawikaan 16:17, ang matuwid ay nag-iingat sa kanyang lakad. Kaibigan, ang totoo lalabas kahit hindi mo pilitin. Kaibigan, pangatlo, protektahan mo ang sarili mo. Emosyonal at legal. Kaibigan, kung kasal kayo, tandaan, may legal consequences ang adultery. Sa Pilipinas, may pananagutan, sibil at kriminal, depende po sa kaso kaibigan. Kaibigan, iwasan ang padalos-dalos na aksyon. Yung sisiraan mo siya, sasaktan mo, gagawa ka ng mga illegal na access, ay maaaring ibabalik sa iyo kaibigan. Kaibigan, sabi ng expert at legal principle, ang taong tahimik pero maingat ay mas may laban kaysa sa taong galit pero pabigla-bigla. Kaya ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 22 verse 3, ang marunong ay nakakita ng kasamaan at umiilag. Kaibigan, tandaan mo, hindi ka lang nasaktan, may karapatan ka ring maging ligtas. At dito marami tayong kaibigan at kababayan na nagkakamali kaibigan. Pang-apat, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kaibigan, pakinggan mo ito at sana tumagos ito sa puso mo. Kaibigan, tandaan mo, ang pagtataksil ay desisyon yan. Hindi yan aksidente kaibigan. At walang dapat sisisihin kundi siya kung siya ay nagtaksil sa iyo. Hindi dahil sa iyo kaibigan, kahit may kulang ka pa, ito'y kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. Kaya kaibigan, cheating is a choice rooted in character, not in your worth. Huwag mong sisihin ang sarili mo na dahil sa iyo, siya ay nagloko. Kaibigan, sabi ng Biblia sa Roma 14 verse 12, bawat isa ay mananagot sa sarili niyang gawa. Kaibigan, kung umiiyak ka ngayon, ramdam kita. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nagmahal ka lang kaibigan ng tapat at ng totoo. Panglima, humingi ng lakas sa Diyos bago humingi ng sagot sa tao. Kaibigan, bago siya kausapin, lumuhod ka muna. Kasi ang prinsipyo dyan ng Biblia, hindi lahat ng tanong ay masasagot ng tao, pero ang Diyos nakikita niya ang buong larawan kaibigan. Kaya sabi ng Biblia sa Awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may bagbag na puso. Nandyan siya, handa ka niyang tulungan. Kaibigan, kapag ang Diyos ang una mong nilapitan, mas malinaw ang susunod mong mga hakbang. Pang-anim, mag-confront sa tamang oras at sa tamang paraan. Kaibigan, tandaan mo ulit, hindi sa gitna ng galit. Magkumpronta ka hindi para sumbatan siya, kundi para hanapin ang katotohanan. Ang sabi nga ng mga expert communication, this is the principle, ang mahinahon ngunit matatag na pag-uusap ay mas epektibo kaysa sa sigawan kaibigan. Kaya ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 15 verse 1, ang mahinahong sagot
ay pumapawi yan ng puot. Kaibigan, tandaan mo, ang layunin mo ay liwanag, hindi gulo. Panghuli, piliin kaibigan ang pag-asa. Anuman ang kinalalabasan ng pag-uusap. Kaibigan, tandaan mo, maaring magbago siya. Maaring hihingi siya ng tawad sa iyo. Or di kaya, pipiliin niyang iwan ka at umalis. Pero tandaan mo kaibigan, hindi ito katapusan ng buhay mo. Pero kaibigan, may sabihin ako sa iyo, ito isang ayon sa mga expert recovery. Tandaan mo kaibigan na ang taong pinagtaksilan pero piniling maghilom, mas nagiging matatag ka, mas malinaw ang hangganan at mas buo ang iyong pagkatao. Kaya ang sabi ng Biblia dyan sa Roma chapter 8 verse 28, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti. Kaibigan, kung wasak ang puso mo ngayon, kung basag ang puso mo ngayon, kung ang gulong-gulo ng isip mo ngayon kaibigan, hayaan mong ang Diyos ang mag-ayos ng bawat pirasong basag na yan. Kaibigan, paalala ko sa iyo, hindi ka talo dito. Hindi ikaw ang nawalan. Ang nagloko ang nawalan kaibigan. Nawalan siya ng tiwala, ng dangal, at ng kapayapaan. Kaibigan, tandaan mo, hindi ikaw nagkasala. Siya ang nagkasala. At hahantong ang kasalanan sa kapahamakan kung hindi siya magbabago. Kaya kaibigan, manatili ka sa katotohanan, sa tama, dahil dyan ka papayapa kaibigan. Kaya focus ka sa paggawa ng mabuti at sa Panginoon at sa pamilya mong iniwan niya. Kaibigan, ikaw ay nasugatan lang. Pero darating din ang tamang panahon na gagaling ang iyong puso at ang iyong isipan. Alam ko kaibigan, ito ay masakit, mahirap at hindi ito biro na pinagdadaanan sa buhay. Lalo't higit nagmahal ka ng tunay, tapat at totoo. Pero kaibigan, walang pagsubok na hindi natin kayang mapanagumpayan. I-comment mo sa baba kaibigan at sabihin mong, Panginoon, ikaw ang aking lakas, tulungan niyo po ako mapanagumpayan ang pagsubok na aking pinagdadaanan. Ingat kaibigan, God bless at talangin ko sa ating lahat palagi ang happy relationship.